Ang Stoicism, isang sinaunang pilosopiya na humahadlang sa mga gender barriers, ay nagbibigay sa mga babae ng mahalagang mga alat para navigahin ang hamon ng makabagong buhay at makamit ang kabuuang kagalingan. Ang mga prinsipyo nito, malayo sa pagiging eksklusibo sa isang grupo, ay nagiging malakas na gabay para sa pagpapalakas ng kababaihan at pagbibigay ng mas puno at mas makabuluhang buhay. Ang pilosopiyang ito ay may maraming aral at prinsipyo na pag-uusapan natin sa video ngayon na tumutulong sa mga babae na pagandahin ang kanilang buhay at magsilbing beterong halimbawa sa paligid nila. Ngayon, susuriin natin ang 10 Stoic lessons na maaaring magdala sa iyo sa pagiging mas mabuting babae. Ang Stoic virtues ay hindi lang magagandang salita. Sila ang pundasyon ng buo at makabuluhang buhay. Ang karunungan ay magbibigay sa iyo ng kakayahang gumawa ng tamang desisyon sa anumang sitwasyon. Ang katarungan ay gagabay sa iyo upang kumilos na may integridad at respeto sa ibang tao. Ang tapang ay magbibigay sa iyo ng lakas na harapin ang takot at ipaglaban ang iyong mga pangarap. At ang temperance ay tutulong sa iyo magpanatili ng balanse sa iyong emosyon at iwasan ang mga sobra. Ang paglinang ng mga virtues na ito sa araw-araw ay magdadala sa iyo palapit sa best version mo, ang babaeng gusto mong maging. Ready ka na bang simulan ang journey na puno ng inspirasyon? Sundan kami hanggang dulo. Number 1. Magpakatino sa halimbawa. Ang pangunguna sa pamamagitan ng halimbawa ay isa sa pinakamakapangyarihan at pinaka-authentic na paraan ng impluwensya sa ibang tao. Hindi lang ito tungkol sa pagbabahagi ng karunungan o praktikal na payo, kundi tungkol sa pamumuhay ayon sa Stoic values at prinsipyo. Kapag ang mga kilos mo ay naka-align at nagbibigay galang sa iyong virtues at paniniwala, nagpapadala ka ng malinaw at malakas na mensahe tungkol sa kahalagahan ng consistency sa pagitan ng sinasabi mo at ginagawa mo. Sa halip na pilitin o batikusin ang iba para kumilos ng tama, ang isang Stoic leader ay nag-i-inspire ng moral excellence sa pamamagitan ng sariling halimbawa. Pinapakita niya ang karunungan, lakas, at compassion sa kanyang mga gawa. Nagiging role model para sa mga babae at lalaki. Hayaan ang sarili mong kilos ang maging ilaw na gumagabay sa kababaihan at kalalakihan patungo sa moral excellence. Ipakita ang karunungan, lakas, at compassion sa araw-araw at magiging inspirasyon ka para sa iba. Sa halip na maligaw sa mahirap at madalas walang kabuluhang pagsubok na baguhin ng iba, ituon ng enerhiya sa pagtayo ng sariling karakter. Maging beacon ng righteousness sa paligid mo. Pinapalaganap ang virtues na gusto mong makita sa mundo. Tulad ng payo ni Marcus Aurelius, huwag nang aksayahin ang oras sa pagtatalo kung ano ang isang mabuting babae. Tandaan, mas malakas ang gawa kaysa salita. Ang isang matuwid na kilos ang magsisilbing inspirasyon sa paligid mo. Nag-uudyok sa kanila na mag-reflect sa sarili nilang values at actions. Ibig sabihin nito, kapag kailangan mong magdesisyon, unahin kung paano nito nilalarawan ang virtue ng iyong karakter. Huwag magpapatali lamang sa pansamantalang lust o interest. Mag-reflect sa alignment ng iyong choices sa virtues na mahalaga sa iyo, gaya ng honesty, justice, compassion, respect, at courage. Kumilos para palakasin ang iyong karakter at makalapit sa pagiging mas mabuting babae, imbes na isipin ang epekto sa reputasyon, popularity, o itsura. Ang iyong principles na aktwal mong ginagawa ay mas malakas kaysa salita o madali ang judgments. Kalimutan ang pansamantalang opinyon at superficial na itsura. Ang iyong mga gawa na guided ng sound principles, ang tunay na sukatan ng iyong karakter at pundasyon ng totoong reputasyon. Ang walang laman na salita
at mabibilis na judgment ay parang hangin. Samantalang ang just at consistent na actions ay nagiiwan ng hindi malilimutang marka sa puso ng mga tao. Ipagdiwang ang iyong mga achievements at skills na may pride. Kilalanin ang effort at dedikasyon na nagdala sa iyo doon. Pero iwasan ang pagmamalaki o paghamak sa mga hindi pa naabot ang level na pareho mo. Tandaan, bawat tao ay may sariling landas at ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa isang paraan. Protektahan at linisin ang moral purpose mo. Palakasin ang karakter laban sa misfortune. At huwag kompromiso ang integridad mo. Tuloy-tuloy, ang virtuous spirit ay nakakatagal sa kahit anong pagbabago at applause ng mundo. Patuloy na ipakita ang excellence ng soul mo sa mga pagsubok at tagumpay sa buhay. At ang constant virtue ang magsi-inspire sa mga nasa paligid mo. Number 2, gampanan ng tama ang mga papel mo. Sa halip na ituon ang enerhiya sa walang katapusang habol ng external recognition at status, i-focus ang pansin sa pagde-develop ng karakter at pagbibigay ng positibong kontribusyon sa iba't ibang papel mo sa buhay. Maging pinakamahusay na anak, asawa, ina, kaibigan, katrabaho, kapitbahay, o miyembro ng komunidad mo. Mag-iwan ng magandang marka sa mga kilos mo. Ang paglapit sa bawat papel na may atensyon, presence at wisdom ay nangangahulugan ng pagtatahi ng matatag na network ng responsibilidad sa iba't ibang aspeto ng buhay mo. Binubuo ito ng relationships na pinapaunlad mo, kontribusyon na binibigay mo, at oportunidad na sinasamantala mo sa bawat yugto ng journey mo. Paano ka makikilahok sa bawat personal role? Magkaroon ng awareness sa bakit mo ito ginagawa. Magbigay ng loving guidance bilang ina. Bilang anak, igalang ang magulang. Suportahan ang partner at yakapin ang joy at trials ng buhay. Dalhin ang buong pagkatao mo sa bawat interaction. Iwasan ang walang saysay na pag-aalala sa social standards o timelines ng pagiging babae. At mag-focus lang sa conscious na pakikisalamuha. Bitawan ang perfectionism o rigid na expectations. Dalhin lang ang authentic self mo at alagaan ang sarili mo para magawa ang hinihingi ng sandaling ito na may dedikasyon. Pangunahan ang iba sa pagiging integrity mo at pursue ng masigasig ang education at career na pinapadevelop ang capacity mo at nagpapaganda ng lipunan. Pero tandaan, para makamit ang worldly ambitions at goals, mahalaga munang palakasin ang pundasyon ng personal life mo at magampanan ang basic responsibilities. Sa pag-alaga sa fundamental duties mo, magtatayo ka ng solid foundation para sa mga pangarap mo. Ibinigay sa iyo ang karakter at karunungan. Magliwanag sa tamang gawa, kahit gaano kasimple o kaganda. Sa halip na tumingin palayo, mag-focus sa mismong lupa na tinutungtungan mo. Pahalagahan ang mga simpleng gawain na bumubuo ng araw mo. Hanapin ang tahimik at mababang kahulugan sa excellence at serbisyo sa mga nasa paligid mo ngayon at kung saan ka nilagay ng buhay. Ang pinakamalaking purpose sa buhay, kadalasan nagmumula sa pinakamaliit at pinakakaraniwang binhi. Tulad ng wika ni Marcus Aurelius, ang ginagawa natin ngayon ay tumatagal sa kawalang hanggan. Totoong glory at honor sa pagiging babae ay hindi nasa spotlight ng awards at papuri, kundi sa tahimik na glory ng bawat role na ginagampanan ng mabuti sa bawat season, na may kindness, karunungan, humor, at grace. Number 3, maglingkod sa iba. Sa halip na puro pagtuon sa sariling layunin at desire, i-align ang purpose ng buhay sa greater good. Hanapin ang kahulugan sa pagpapasigla ng iba sa pamamagitan ng iyong natatanging talento at compassion. Maglaan ng oras para mag-reflect kung paano ang natural mong lakas, karanasan, at karunungan ay makakatulong sa buhay ng pamilya mo. Magbigay ng wise advice.
kung kailan kailangan, tulungan sa panahon ng problema, at mag-encourage ng development at growth. Ibigay ang regalo ng iyong buong presence at atensyon sa pagde-develop ng makabuluhang bond. Palawakin ang pananaw para mapansin ang mga pangangailangan ng komunidad at lipunan na sakto sa iyong interest at kakayahan. Makilahok sa mga organisasyon at aktivismo para itaguyod ang equality, justice, at iba pang worthy causes. Gamitin ang passion mo sa kaalaman, oras, at diwa para lutasin ang social problems. Siyempre, responsabling unahin ang health, growth, at self-care mo. Di mo matutulungan ng iba kung ang sarili mong cup ay walang laman. Pero iwasan ang subtle trap ng labis na pag-absorb sa sarili. Maghanap ng balance. Maglinang ng purpose at joy na lampas sa sarili. Kapag may hamon, ituon ang pansin sa paano makakatulong, paano maging source ng lakas, healing, karunungan, at refuge para sa mga nasa paligid mo na dumadaan sa trial, pamilya man, o mga estranghero na naghihirap. Number 4, magtiis sa harap ng pagsubok. Ang hindi may iwasang pagsubok ng buhay, obstacles, sakit, pagkawala, unfair treatment. Lahat ito ay kayang mag-test ng karakter at hubugin ang hidden inner strength. Kapag sinadyang harapin ng buo ang mahirap, kakaharapin ang hirap na may tapang, talino, at perspective. Kapag naharap sa matinding hamon, iwasan ang madaling reactions, gaya ng discouragement o resignation. Sa halip, magdesisyon mula sa sarili na magtiis sa pansamantalang bagyo na may wisdom, patience, good cheer, at grace. Kahit gaano kahirap ang kondisyon. Pag-purify sa rains, hanapin ang growth sa determination. Tingnan ang obstacles at misfortune bilang pagkakataon para ipakita ang principles ng boldness, justice, resilience, at balanced leadership. Madalas, discouragement galing sa society ay sumasakal sa kababaihan. Pero bawat hirap na ma-overcome ay nagpapalawak ng kakayahan. Sa tuloy-tuloy na practice ng pagharap sa trials, natututunan mong magtagumpay kahit sa pinakamalakas na unosin. Napapakawalan ang power at wisdom na nakatago sa loob mo. Kapag dumarating ang suffering, at ito'y mangyayari talaga, harapin ito ng conscious presence. Huwag manhid o iwasan ang legitimate pain at grief sa pamamagitan ng distraction, denial, o suppression. Sa halip, pakinggan ang pain at galit ng matiwasay. Hayaan silang lumutang, mag-expand, at kusa ring bumitaw, parang alon sa dagat, hanggang bumalik ang katahimikan. Ang sakit ay may sariling ritmo, at kadalasan may kakaibang dahilan. Bigyan ng presence sa pinakamadilim na gabi. Manatiling motivated magpatuloy, at ituon ang pansin sa tamang actions. Kapag parang walang katapusan ang tribulation, hatiin ang malalaki at nakakalulang problema sa maliliit na hakbang. Patuloy lang maglakad, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Magpatuloy bumangon at mag-next step ng may karunungan. Kahit mabagal ang progreso, pulgada ng pulgada, lalayo ka rin sa oras. Sa tuloy-tuloy na pagtitiis, malalayo ang mararating ng mga paa mo. Tulad ng kasabihan, courage is grace under pressure. Kapag natutunan mong harapin ang mga pagsubok na may matatag na wit at walang pag-aalinlangang poise, lumalabas ka mula sa bagyo na hindi maikakailang mas matalino, mas malakas, at mas composed. Tulad ng mga pressure sa buhay na nagpapatingkad ng mga diamante sa kabila ng dilim, lalo pang nagliliwanag ang iyong liwanag matapos mong mapagtagumpayan ang isang napakahabang gabi sa pamamagitan lamang ng matibay na pagtitiyaga. Nakikita mo ang bukang liwayway, kaya magpatuloy lang sa pag-persevere kahit anong pagsubok ang kaharapin. Number 5. Pahalagahan ang mga simpleng kasiyahan. Iwasang ibase ang iyong kaligayahan at halaga sa materialism,
itsura, stimulation, at walang katapusang ambisyon. Ang tunay na kasiyahan at kahulugan ay nanggagaling sa pagtanggap at pagdalo sa mga pinaka-basic pero makabuluhang regalo ng buhay. Huminto ng sandali sa gitna ng abala ng araw-araw na gawain at maglaan ng oras para mapansin ang maraming simpleng ligaya na available para sa ating lahat. Makikita mo ito sa mainit na yakap ng mahal sa buhay, sa walang takdang tawanan kasama ang malalapit na kaibigan, sa relaxing na himig ng mga ibon sa dapit hapon, o sa matamis na amoy ng ulan sa gabi. Para ma-enjoy ang mga biyayang nagpapalusog sa kaluluwa, hindi mo kailangan ng material na yaman. Pero, ang dali natin itong isang tabi at hindi bigyang halaga. Nade-distract pa tayo ng mga goals na hindi naman ganun kaimportante. Matutong i-enjoy ang oras na ginugugol sa meaningful na pakikipag-connect sa pamilya at kaibigan. Damhin ang kanilang presensya. Simplify at declutter ang buhay mo para ma-refocus ang bawat araw sa relasyon at gawaing talaga namang nagpapakain sa iyong espiritu. Hindi yung pursuit ng status at luho na minsan ay nagugutom sa sarili mong kaluluwa. I-cultivate ang daily practice ng pasasalamat para sa mga kamanghamanghang pero madalas hindi napapansin na function ng katawan tulad ng senses, mobility at recovery sa sakit. Sa mundo na lagi kang binabato ng negatibong mensahe, madali kang mahulog sa trap ng dissatisfaction. Iniimbitahan ka ng stoicism na mag-practice ng gratitude. Mag-focus sa mabubuting bagay sa buhay mo, malaki man o maliit. Ang pagpapahayag ng pasasalamat sa kung anong meron ka ay makakatulong para ma-appreciate mo ang mga bagay na madalas hindi natin pinapansin at mabawasan ang negativity sa paligid. I-cultivate mo ang attitude ng gratitude at makikita mo kung paano nagbabago ang perspective mo sa buhay. Magpasalamat sa iyong mga mata na nagpapakita ng kagandahan ng kalikasan, sa iyong mga tenga na napupuno ng transcendence ng musika, sa iyong mga kamay na nagpapaganda ng buhay at tumutulong sa komunidad, isang buhay na nakafocus sa karakter at pamayanan ay mas nakakapagpayaman sa atin kumpara sa mabilis na pagkuha ng yaman. Satisfaction at kaligayahan ay hindi matatagpuan sa endless na pagbili ng mga material na bagay, kundi sa kahulugan ng pinakasimpleng biyaya araw-araw. Tulad ng sinabi ng dakilang Stoic philosopher na si Seneca, itakda ang iyong isip upang makamit ang kapayapaan ng isip sa pamamagitan ng integrity at wisdom bago maghangad ng yaman. Isipin ang wealth at status bilang ipinagkatiwala lang sa iyo, hindi goal. Ialay ang sarili mo para mag-cultivate ng calm mind. Ang tunay na happiness at satisfaction ay wala sa perception ng material o worldly gains, kundi sa pamumuhay at pakikitungo na may integrity, meaning, at service. Number 6. Mag-reflect sa sarili. Iwasan ang pagiging kampante at stagnant sa pamamagitan ng periodic na introspection. Review mo ang iyong traits, behavior, at motivation para makita kung saan kailangan ng pagpapalakas at pagpapakita ng wisdom. Kilalanin mo ang sarili mo ng buo. Maglaan ng oras araw-araw para mag-reflect sa iyong recent thoughts, words, at actions nang hindi sobra sa paghusga. Maging honest sa sarili kung ano ang mga lumilitaw. Dating kahinaan, tulad ng chismis, selos, o galit, o kaya bagong virtues tulad ng patience, discretion, charity, courage na natural na lumalabas. I-track mo ang progress mo. Bigyan mo rin ng oras sarili mo bago matulog. Mag-reflect kung ano ang nangyari sa araw at kung naging consistent ka sa iyong pinakamataas na prinsipyo at purpose. Sa gabi at umaga, mag-recap. Hinayaan mo ba ang sarili mong madistract ng selfish impulses at worldly concerns? I-review ang mga interaction at choices habang sariwa pa.
Obserbahan ang aral na natutunan. Gawin itong habit, ang simple na practice ng constant self-evaluation. Iwasan lang ang sobra-sobrang self-criticism o self-judgment. Ang goal pa rin ay mapabuti ang araw-araw na buhay na nangyayari sa pamamagitan ng compassionate, radical na self-awareness at pasensya sa imperfection, hindi sa pag-condemn ng pagkakamali. Mag-progress ng dahan-dahan, pero tuloy-tuloy. At syempre, paminsan-minsan kilalanin ang totoong growth at mga merits mo. Ipagdiwang ang victories habang nananatiling humble apprentice. Kahit gaano ka-solid ng virtues mo, sa ilang aspeto, laging may mas mataas na wisdom, skill, at noble character na pwedeng i-cultivate. Patuloy na pagyamanin ang sarili nang walang pagpahinga sa mga tagumpay. Sabi nga ng dakilang Greek philosopher na si Socrates, ang buhay ay hindi sulit mabuhay kung hindi regular na sinisiyasat. Tunog ruthless, pero compassionate wisdom builds essential self-knowledge at perspective. Kaya unti-unting nade-develop mo at naisa sa buhay ang pinakamagandang salita at gawa araw-araw. Number 7. Mabuhay sa kasalukuyan. Sa halip na mag-focus sa kasalukuyang karanasan, minsan patuloy mong binabalik-balik sa isip ang hindi produktibong alaala ng nakaraan. Kapag napansin mong lumalayo ang isip sa regret, nostalgia, shame, guilt, o ibang kwento, gently pero firmly redirect. Mula dun pabalik sa moment na inyong tinitirahan. Tandaan na, ang nakaraan hindi na mababago. Pinakamainam na igalang ito sa pamamagitan ng mga aral na makukuha. I-let go ang attachment at mag-move forward. Ganun din, pag lumalayo ang isip mo sa endless worry sa pwedeng mangyari sa future, magre-focus sa opportunities at duties ng ngayon. Ang future ay hindi sa control mo. Kaya participate reflectively kung ano ang kailangan sa eksaktong moment. Hindi ubusin ang energy sa hypothetical scenarios. Gawin ang mindfulness meditation araw-araw. Strengthen ang mental muscle para laging maibalik ang attention sa present. Paano gawin? Umupo ng tahimik, huminga ng may kamalayan, i-release ang distracting thoughts habang lumilitaw. Inhale at exhale. Manatili sa present. Ang constant change ay nag-iiwas sa labis na pag-iisip tungkol sa nakaraan o mga imahinasyon ng future. Bawat moment nagiging bago at mahalaga kapag nabuhay mo ito ng buo. Number 8. Iwasan ang chismis at kababawan. Huwag mong hayaang palaging mapasali o maapektuhan sa unnecessary na interpersonal drama. Victim man o participant. Sa conflict, piliin ang mas matalino na path. Moderation, understanding, maturity. Mag-ingat kapag na-realize mong nagtataglay ka ng resentment. Paulit-ulit na iniisip ang mga slight na natanggap. Gusto mong gumanti sa may kasalanan. Kapag na-realize mo na nag-spiral ka sa ganitong mindset, bitawan agad ang grudges sa halip na gumawa ng endless unpleasant memories. Araw-araw ang biyaya para magsimulang muli, mag-move on. I-reject ang temptation sa gossip, sobrang paghahanap ng mali ng iba, o paninira sa likod ng tao sa pamamagitan ng destructive comments. Huwag husgahan ang mga complexity, mistakes, at shortcomings ng iba. Malamang pareho rin sa iyo. Magbigay ng opinion at criticism kung kailangan lang, at lagi sa context ng nuance at sincere compassion sa shared struggles natin. Iwasan ang pagpasok sa exhausting at mahabang interpersonal conflicts at drama. Handle disputes and differences ng mature, rational poise, at minimal ego. Hindi reactive emotions o impulses. I-practice ang letting go, hindi ang paghawak sa past hurts at slights. Ipakita ang tunay na wisdom, leadership, at inner strength bilang babae sa hindi pagpapaplease. Hindi paggalat ng kababawan, sobrang reklamo o trivial gossip.
Lumayo sa provocations, shortcomings, mistakes, at immaturity na madalas mangyari sa lipunan. Baguhin ang paligid sa pamamagitan ng sariling magandang halimbawa. Number 9. Husgahan ang halaga mo base sa iyong karakter. Ang halaga mo bilang tao ay hindi dapat idinidikta ng external factors tulad ng social status, yaman, o approval ng iba. Ang mga ito ay panandalian at superficial at hindi nagpapakita ng tunay mong essence. Sa halip, ang halaga mo ay nasa karakter mo, sa virtues na nag-cultivate mo, at actions na ginagawa mo. Suriin ang psyche mo. Napapansin mo ba na unconsciously mini-measure mo ang sarili mong halaga base sa ego-validating markers ng worldly status, prestigious job titles, degrees sa elite universities, salaries, public praise, at glory? Alam mo sa puso mo na ang mga bagay na iyon pansamantala lamang, hindi kontrolado, at hindi nadadagdagan ang intrinsic value mo bilang tao. Mas mahalaga ang daily cultivation ng internal at eternal virtues, tulad ng wisdom, courage, justice, moderation, honesty, at compassion. Ang continuous process ng internal evolution, ang progressive refinement ng soul mo, ay nagbibigay ng mas malalim at matagal na sense ng self-respect, fulfillment, at satisfaction kaysa anumang external validation. Isipin ng tao na umabot sa mataas na social status sa questionable na paraan. Kahit may yaman at power, hindi siya nakaka-inspire ng genuine respect or admiration. Sa halip, ang isang taong nabubuhay na may integrity, compassion, at humility kahit na mahirap ay kinikilala at pinapahalagahan dahil sa inner nobility. Ingatan at pagyamanin mo ang inner fire ng wisdom, justice, courage, at compassion sa pamumuhay araw-araw base sa iyong pinakamataas na kaalaman, pag-cultivate ng character, at pagpapakita ng virtues mo. Sa araw-araw mong kilos, hindi ka lang makakamit ng tunay na halaga, kundi mabubuksan pa ang pintuan ng totoong tagumpay at pangmatagalang kaligayahan. Ang tunay na kasiyahan ay hindi nanggagaling sa pagpapahalaga ng iba, kundi sa pagkaalam na namumuhay ka ayon sa iyong mga pinahahalagahan at nagbibigay ng positibong kontribusyon sa mundo ng may integridad. Walang titulo o anumang panlabas na estado ang makakapagbigay sa iyo ng tunay na halaga na nanggagaling mismo sa iyong sariling liwanag. Hayaan mong kuminang ito ng maliwanag. Numero 10. Kilalanin ang mga luho kung ano talaga sila. Iwasan ang pagiging masyadong dependent o pangahawak ng sobra sa mga hindi naman mahalagang material na kasiyahan at simbolo ng estado. Sa halip, matutong mag-enjoy ng tama at walang attachment. Ang mga material na bagay ay dagdag lang, pwedeng bigyang galing o bawiin ng mapaglarong kapalaran. Magsimulang magbilang ng mga luho at ginhawang tinatamasa mo ngayon. Malaking bahay, luxury car, mamahaling gamit, bakasyon sa ibang bansa. Walang masama sa pagkakaroon ng mga ito kapag available. Pero dapat alam mo rin na hindi ito laging permanente sa buhay mo. Huwag mong ipagpalagay na ang mga luho ay palagi mong pagmamay-ari o walang hanggan. Sa halip na hanapin ang kaligayahan sa mga material na pag-aari at simbolo ng estado, pagyamanin ang kakayahang mag-enjoy sa simple pleasures sa buhay. Appreciate mo ang ganda ng kalikasan, ang samahan ng mga mahal mo sa buhay, at puro araw-araw na moment ng kasiyahan. Ang mga ito ang mas malalim at pangmatagalang satisfaction kaysa sa anumang material na bagay. Isipin mo ang isang tao na nabubuhay sa paligid ng puro lujo, pero laging may pakiramdam na kulang at hindi masaya. Sa halip na patuloy maghanap pa ng pag-aari para punan ang puwang, matutong mag-enjoy sa paglalakad sa parke, usapan sa kaibigan, o home-cooked meal kasama ang pamilya. Ang mga simple pleasures na ito ang magdadala ng mas malalim at matagal na happiness
kaysa sa anumang material na bagay. Ang pagbitaw sa attachment sa material ay hindi ibig sabihin na mamuhay sa mahirap o tumanggi sa kasiyahan ng buhay. Ito ay tungkol sa tamang balanse, sa enjoyment at attachment. I-enjoy mo ang magagandang bagay na inaalok ng buhay. Pero huwag hayaan na ito ang mag-define o mag-control sa'yo. Tandaan, panandalian lang ang mga material na pag-aari at hindi magdadala ng pangmatagalang kaligayahan. Mag-focus sa pagtibay ng relasyon, pagtupad ng passion, at pagbibigay ng ambag sa mundo sa makabuluhang paraan. Mas marami kang makukuhang satisfaction sa mga karanasang ito kaysa sa anumang material na bagay. Kilalanin na ang kayamanan at leisure ay hindi mga hangganan, kundi mga tools para maabot mo ang iyong potensyal at makatulong sa iba. Sa halip na hanapin ang kayamanan at leisure bilang mga simbolo ng estado o panandaliang pleasure, gamitin ito para mag-grow, ma-develop ang talents, at gumawa ng mabuting aksyon sa mundo. Gamitin ang yaman at leisure ng responsable at ethical. Siguraduhin walang masasaktan at hindi makakasama sa environment. Hanapin ang paraan para gamitin ang mga resources para sa social justice, sustainability, at common good. Gamitin ang resources mo ng tama para sa karapat-dapat na layunin. Siyempre, kailangan mo ring siguraduhin na natutugunan ang pangangailangan ng sarili at pamilya para mapanatili ang kalusugan, dignidad, at kabuhayan nang hindi nahuhulog sa modernong consumer culture. Ang consumer culture na ito ay nagdudulot ng ilusyon na ang lujo, social image, at respeto ng iba ang sukatan ng pinakamataas mong halaga bilang tao. Ang totoo, ang integridad mo, karakter, at lalim ng karunungan ay mas mahalaga ng walang hanggan kaysa sa panlabas na kalagayan. Manatiling mapagpakumbaba at practice simplicity kasi ang mga luho ay nagiging subtle shackles kapag nagdudulot ito ng dependency. Para mapanatili ang inner freedom sa pagbabago ng kapalaran, itaas ang virtue higit sa lahat. Mamuhay ng simple kahit blessed ka ng labis na kayamanan. Ayon sa work ni Seneca, isang kilalang Stoic philosopher, ang riches do not free the spirit, but bind it with new chains. Para sa kanya, ang walang pakundangang habol sa yaman ay nagdudulot ng stress, anxiety, at mental slavery. Naniniwala siya na ang happiness ay hindi nakukuha sa pag-ipon ng gamit, kundi sa satisfaction ng basic needs at cultivation ng values tulad ng temperance, generosity, at justice. Para kay Seneca, ang tunay na yaman ay hindi sa material na pag-aari, kundi sa virtue, wisdom, at inner peace. At sa isa sa kanyang isinulat, true wealth consists in not needing more. Panatilihin ang perspective sa gitna ng privilege. Maging mapagpakumbaba sa mga komportabling bagay habang available, pero bitawan ang attachment dito. Stoic philosophy ang nagbibigay ng napakahalagang guidance para harapin ang mga hamon ng buhay ng may grace at determinasyon. Bilang isang Stoic woman, pagyamanin ang virtue, yakapin ang pagbabago, at hanapin ang authenticity sa bawat hakbang mo. Kung may tumimo sa'yo sa Stoic advice na ito, share mo sa comments. Salamat sa pagsama sa journey na ito. Kung gusto mong edit, bigyan mo ng like at subscribe sa channel para magpatuloy tayong maglakbay sa landas ng Stoic wisdom.